Kumusta sa lahat? Ipinagpapatuloy namin ang aming pag-aaral sa mga hukom sa Biblia. At ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Deuteronomio, mga hukom kabanata 4, mga talata 1 hangtod 9. Gagawin ko ito ng pula, pero mas mag-aral pa tayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng sama-sama. Ngunit, balikan natin ang mga hukom 4, talata 1. Sinasabi nito, nang magkagayoy muling gumawa ang mga anak ni Israel ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Sanay ka na ba sa ganito sa mga panahong ito? Ilang beses na ba tayo, paulit-ulit at muli, ipinaliwanag ko ulit ang salita sa Hebreyo. Ang ibig sabihin ito ay dagdagan, dagdagan. Hindi lang basta paulit-ulit ang nangyayari, paulit-ulit, pero pagkakapos ay lalo lang lumalala. At pagkatapos ay sinasabi nito, pagkamatay ni Ehud. Kaya habang naroon ang mga hurado, ayos lang sila. Ngunit pagkatapos nang mamatay ang hukom, tandaan, pagkatapos mamatay ni Josue, nagsimula silang tumalikod sa Diyos. At pagkatapos ay pagkatapos ni Othniel, at pagkatapos ngayon ay pagkatapos ni Ehud. At ngayon, may dahilan kung bakit, at ipinaliwanag nito, at sinabing Panginoon, at ipinagbili sila ng Panginoon sa kamay ni Habin. Ang hari ng Japan na nang-rape sa Hazor, Japan ay hindi iyon pangalan ng tao. Parang paraon. Paraon ang tawag sa hari ng Ehipto, tama ba? Abimelech ang tawag sa hari at iba pa. Kaya oo, ang Jabin ay isang tawag sa haring si Jabin, hari ng Kanaan, na naghari sa Hazor. At ang pinuno ng kanyang hukbo ay si Sisera na naninirahan sa Haroset Habuim. Wala ito sa Japan. Ito ay sa Kanaan. Ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon sapagkat siya ay may siyam na raang nakaruwahing may mata at inapiniya ng husto ang mga anak ni Israel sa loob ng 20 taon. Ngayon, bago pa man dumating si Othniel, sila ay nasa ilalim ng pang-aapi ng Kushan Risadaim. At ilang taon iyon? 8 taon. Ilang taon bago dumating si Ahud sa mundo, sila ay nasa ilalim ng pang-aapi ng mga Moabita? 18 katuwimi. At pagkatapos, bago dumatong si Deborah, sila ay nasa ilalim ng pang-aapi ng hari ng mga Kanaanita rito sa loob ng 20 taon. At hindi lamang sila nasa ilalim ng pang-aapi, ngayon ay napilitan silang magtrabaho. At ang pang-aping ito ay lalong lumalala sa tindi at sa panahon nito. At ang dahilan kung bakit sila labis na natakot ay dahil sa siyam na raan ng mga karweheng bakal na ito. Binibigyang kahulugan ba natin ang mga karwaheng bakal sa atong buhay? Sa laktod, pamutanon ti ka sa laing paagi. Minsan pakiramdam mo, kapag namumuhay ka ng may pananampalataya, para kang nabangga sa isang pader, isang bloke. May hangganan ang iyong pananampalataya. Parang pinaikot ko lang ang gulong, ginagawa ang kristyanong gawain, pero parang hindi lumalago ang pananampalataya ko. Pagkatapos ng antas na ito, hindi ito nagpapatuloy. May mga ginagawa ako, nagsisimba ako, pero parang tumigil ang pananampalataya ko. Ganito ba ang nararamdaman mo? Maniwala ka man o hindi, ganun ang nararamdaman ko bilang isang pastor. Kamakailan lang, ganyan ang nararamdaman ko, lalo na hanggang noong nakaraang linggo. At kailangan ko talagang magtaka, dahil kapag naabot natin ang hadlang na iyon, sa tingin ko ang limitasyong iyon, tinatawag ko itong aking espiritual na limitasyon. Kung bation nato kini, kung maigo kita niya nga babag, maluya kita, wala kita'y gana nga mopadayon. Parang wala tayong sapat na bustel sa likod ko para itulak ako. Kaya pinapanatili lang namin ang status ko. Pinapanatili lang ang aking pananampalataya.
At mahirap itong panatilihin dahil parang paurong ito ng paurong, paurong at tuluyang mawawala. Karon, atong balikan pag-usab og hatagan gayod sa mas laong pangapagtagad og pagpamalandong ang mga balaang pulong sa Ginoo nga atong makit-an diha sa basahon ni Josue kapitulo 11 aron mas masabtan pa nato ang kamatuoran nga gipadayag niini alang kanatong tanan niining higayuna. Joshua 11 Joshua 11 Simron ug sa hari ni Josue. Josue usa, wala, usa, wala, usa duha. Pagkatapos ay bumalik si Josue at sinakop ang Hazor at sinugatan ng hari nito gamit ang kabak. Natatandaan mo ba ang Hazor? Sino ang nasa Hazor? Sino ang gumagawang Hazor? Si Jabet, Haring Hazor? Tama ba? Kaya nasakop na ni Josue ang Hazor. Ang Hazor ay dating pinuno ng lahat ng makahariang ito. Pinatay niya ang lahat ng taong nauron gamit ang talim ng espada at nilipol sila. Gaano nawasak? Lubusan, ganap na winasak sila. Walay natira na huminginga at sinunog niya ang Hazor. At sinakop ni Josue ang lahat ng mga bayan ng mga haring ito at ang lahat ng kanilang mga hari at sinugatan niya sila ng talim ng tabak at lubos silang nilipol, gaya ng inutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Kaya muli, ang hari ng Ehipto ay si Paraon, hari ng hindi na ito ang parehong Jabin na nabuhay muli Si Jabin ang hari ng Kanaan at si Abimelech naman ang hari ng mga Filistiyo. Kaya Jabin, ang parehong pangalan, ang paglitaw ni Jabin ay hindi nangangahulugang siya rin ang parehong lalaki, kundi isa na naman, haring kanan na dumating. Pero anong mali ko? Ano ang mali sa larawan? Lubos silang nilipol ni Josue, ngunit kahit papaano ay nakabalik silang buhay. Parang akala natin natanggal mo na sila, pero bumabalik sila. Ang mga Israelita, hindi nila pinamamahalaan. Hindi nila pinangangasiwaan ang kanilang espiritual na kalagayan. Hindi nila pinangangasiwaan ang mapagpalang pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos bilang isang pagpapala. Dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at namumuhay ng hindi nakalulugod sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos na bumalik, maging tinik sa kanilang buhay. Isipon natin ang mga kasalanan noong una tayong naniwala kay Jesus ay binugbog ng Diyos, pinagsisihan. Pero pagkatapos, at kung minsan ay nakukuha natin. Oo, natusok ng mga tinik na ito. Noong mga nakaraang panahon at natuto na akong aral, sabi ko, sige Diyos ko, hindi ko na ulit gagawin iyon. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, tayo ay nakakalimutan. May tendensya tayong makalimot at tayo ay nagiging manhid sa kasalanan. At ang karapatang iyon, ang mismong kasalanang iyon ay nasa parehong pangalan na rin. Josue 19, versikulo 32. Hindi namin babasahin. Maari mo itong isula, versikulo 32 ug 36. Sa madaling salita, wala na silang lahat. Ngunit ngayon ay bumalik na sila at kumakaway sila sa mga Israelita. Kaya ang lahat ng pagsisikap na sirain at sakupin ang Kinaan, ngayon ay palaging nasa Hukom Kabanata 4, talata 2 at 3. Ang kanya lamang 4, 2 at 3. At ninakaw sila ng Panginoon sa kamay ni Jeffrey, hari ng Kanaan, na nagahari sa kanyang mundo. Nabasa na natin iyan ngayon, at ang mga tao ngayon ay muling sumisigaw sa Panginoon. Tumatangis ka ba sa Panginoon ngayon? Ano ang dahilan kung bakit tayo humihinging tawad sa Panginoon? Ano ang mga panalangin? Ano-ano ang mga bagay na ating ipanalangin? Iyan ang aming karuwehing bakal.
Ang mismong bagay na naglilimita sa atin, ang mismong bagay na sa halip na tayo ay sumulong, ay nagiging dahilan upang tayo'y umatras at bumalik. Isipin mo ang iyong pananampalataya. Ito ba ay lumalago at sumusulong o ito ba ay paurong, nanginginig na bangko? At bakit? Ano ba yan? Nilimitahan tayo. Ano nga ba ang pumipigil sa atin na magpatuloy? Ano ang pumipigil sa atin sa pagsunod ng 100% sa salita ng Diyos? Kaya nang sila'y dumaing sa Diyos, ang sagot ng Diyos ay ito, Deborah. Sumigaw sila sa Diyos, Diyos, mayroon tayong siyam na raan na karwahing bakal at iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo maarang sumulong. Kaya nga, tayo nasakop muli ng mga Kananiyo at sinabi ng Diyos, Deborah. Kaya kapag may iron chariot na nakaharang sa daan mo, mayroon tayong Deborah dito. Nasa iyo na ang sagot. Kaya isipin natin si Deborah. Mga Hukom 4.4. Si Deborah nga na propeta na asawa ni Lapidus ang siyang hukom sa Israel ng panahong yaon. Ngayon, ating ibalik ang ating pananaw, ang ating mga isipan sa panahong iyon. Isang babaeng hukom, sa panahon ngayon, ayos lang. Pero noon, napapaisip ka tungkol sa bayang iyon o sa bansang iyon. Kapag may urong kang babaeng hukom na mamamahala sa lahat ng tao, ano ang ibig sabihin naon? Kaniadto, dili pwede magturo o magtrabaho sa gawas ang mga babae sa manini. Hindi man lang sila ituring na sapat na mabuti para mabilang. Pasensya na, kultura at panahon niyo noon. Ngunit para maging hukom ang mga demokratiko, anong sinasabi nito sa atin? Gulong-gulo ang kaayusan sa lipunang iyan. Bakit? Bakit? Hindi naman masama ang loob ng mga babae dahil sinabi ko yan, dahil ang problema ay ang mga lalaki. Walay mabubuting lalaki. Walay kahit isang mabuting lalaki na nakatayo para ang babaeng ito ang pumalit sa pwestong ito. At ang babaeng ito, ilagay sa lugar na itong isang hukom, sa posisyong ito ng hukom. Nakaupo lang siya, sabi doon, nakaupo siya sa ilalim ng puno. Tama ba? Sa ilalim ng puno ng palma. At siya ay nahuhusga. Siya lang talaga ang nagpapasya kung ano ang tama at kung ano ang mali, mga kasong sibil. Isa na siyang hukom noon. Hindi siya nasangkot sa mga digmaan o labanan. Pero ngayon, dahil sa isyong ito, umiiyak na sila. Pinatawag ng Diyos si Deborah upang iligtas ang bayan mula sa kamay ni Jabin at Sisera. Ngayon, ito, versikulo 4. Babasahin natin ito ng isang beses pa. Versikulo 4, sinasabi nito si Deborah na propeta. Ang asawa ni Lapidus. Anong ibig sabihin niyan? Binibigyang diin nito si Deborah ng propetang babae, ng babaeng propeta, ng asawa. Binibigyang diin nito na sa isang babae na hindi siya kwalipikado. Tandaan, naroon si Abel, ang kaliwete. Nagkaroon kami siyanggar na may patpatlaman. Karaniwang tao, at ngayon, sa kanilang pananaw, mas malala pa ito. Pero mas malaki ang kalaban, mas malakas ang kaaway, mas mahina ang ating pinuno. Hindi siya yung Wonder Woman. Hindi siya katulad ng Tomb Raider. Anong pangalan niya? Angelina Jolie? Hindi siya isang malakas, maganda, o batang klase ng babae. Isa siyang ajuma. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Tita siya. Hindi, parang matanda na siya, nakaupo sa ilalim ng puno, ng husga ng mga tao, di ba?
Kaya ito ay siyam na raan na karwaheng bakal laban sa isang adyuma. Nakikita mo ba ang larawan doon? Sige. Kung hindi mo maisip, isipin mo na lang sina Elvis at Ebra rito. Mukhang magaling siyang hurado rito. 900 karo laban sa EGA. At iniisip mo, saan team ako dapat sumali ngayon? Walang masama, Edmus. Bakit may pinipili ang Diyos na mga random na bagay? Kaya hindi kami lalaki. Isang babaeng tao, babaeng hukom, upang labanan ang malalakas na puwersa ng Kanaan. Mga Hukom, Kabanata 4, Talata 5. Dati siyang nakaupo sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Efraim. At ang mga anak ng Israel ay lumapit sa kanya upang humingi ng hatol. Kapag may oron silang mga pagtatalo, lumalapit sila sa kanya upang humingi ng hatol. Isa ang Ephraim sa mga panyunahing numera, mga lungsod at maaring kapangyayaran. At para magkaroon ng babae si Ephraim, sinasabi sa atin ng hukom na ang Israel ay makatarungan. Nawala ang kaayusan sa Israel. Kaya ang mga labanan at digmaan ay kailangang pamunuan ng mga tao. Ang paghuhusga ay kailangan gawin ng mga lalaki sa panahong iyon. Pero walay ni isang mabuting tao ang nakagawa niyan. At tumingin na lang alang si Deborah. Ang pangalang Deborah ay nangangahulugang bubuyog o pulot pukyutan. Ipinapakita nito sa atin kung gaano siya'y kasipag at abala sa pagtatrabaho. Pero hindi lang siya basta masipag at abala sa pagtrabaho. Hindi lang talaga mukhang ganoon, hindi lang talaga, hindi talaga, hindi talaga. Maamo at inosente kahit sa itsura. Mayroon itong isang suntok. May surok ito. Kaya ano ang mangyari? Mga talata 4 to 6, 6 to 9. Ngayon ay pumunta siya at tinawag si Barak. Si Barak ay isang lalaki, isang mas batang lalaki na inaakalang nagsasanay upang maging isang hukom sa ilalim niya. Kaya't siya'y nagsugo at ipinatawag si Barak na anak ni Abinuam mula sa Kades Neftali at sinabi sa kanya, narito ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nag-utos. Ikaw ay yumaon at humayo sa bundok Tabor, at magsama ka kan 10,000 lalaki mula sa mga anak ni Neftali at mula sa mga anak ni Zebulon, at ako'y maglalahad sa iyo. Ang pinuno ng hukbo ni Havin kasama ang kanyang mga karwahe at ang kanyang maraming sundalo patungo sa ilog Kisan, at ibibigay ko siya sa iyong kamay. Ito na. Pagkatapos ay sinabi ni Barak, Barak, gusto kong pumunta ka kasama ang 1,000 lalaki at makipaglaban sa lingkod na ito, at bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay. Nang magkagayoy, sinabi ni Barak sa kaniya, kung sasama ka sa akin, ay sasama nga ako, pero kung hindi ka sasama sa akin, hindi rin ako sasama. Sabi niya, tiyak na sasama ako sa iyo. Gayunpaman, ang karangalan ay hindi magiging iyo sa ang paglalakbay na malapit mo ng tahakin. Ibebenta ng Panginoon si Cesar sa kamay ng isang babae. Pagkatapos ay tumindig si Deborah at sumama kay Barak patungong Kadesh. Ano na ang nangyayari na yun? Sabi ni Deborah kay Barak, dadog na 10,000 og padayon. Katong iba? Ngayon, ito ay isang simbolo ng mga kalalakihan noong panahong iyon. Ano bang sinasabi ito? Kung alis ka, alis ako. Pero kung hindi ka alis, hindi ako alis. Ang focus niya ay hindi, aniya pa nga, na hindi ka bibigyan ng Diyos ng tagumpay. Ang kaniyang focus at pagdepende ay hindi sa Diyos, kundi sa babaeng ito. Parang kapag may sinasabi ang Diyos na gawin nila, nagsisimula silang mag-isip tungkol sa
ang kanilang mga limitasyon. Sabi ng pastor ko, sa susunod na taon puwede ka bang maging leader ng, "Naku, ang dami kong bagay at may mga anak ako, meron ako, hindi ako magaling diyan." Minsan minsan tinatanong mo ang mga lalaki at kailangan nilang sabihin, "Kailangan kong tanungin ang asawa ko." Parang pagsunod mo sa asawa, papuntang langit. Kung hindi mapupunta sa langit ang asawa ko, hindi rin ako mapupunta sa langit. Kailangan kong huminging pahintulot sa asawa ko kung makapunta ba ako sa langit o hindi. Minsan umaalis sila. Naku, kailangan ko pang pag-isipan. Ibig sabihin, kailangan ko nang umuwi at tanungin ang asawa ko. Parang ganitong mentalidad ni Barak. Iniisip ko, bakit kaya ako ang mauna? Nauna ang takot kaysa sa kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. At kaya, ito ngayon, tiyak na sasama ko sa iyo. Pero, gayunpaman, ang karangalan sa paglaglakbay ay hindi magiging iyo. At sabi niya, patuloy niyang sinasabi, ang karangalan ay ang kaluwalhatian ay makukuha ng isang babae. Tama ba? At ibibenta ng Panginoon si sister sa kamay ng isang babae. Malamang, ganito kalaki ang inaasahan ni Deborah. Kasama, tungkol kay Barat. Tinuro niya siya, sinanay siya. Ngulit kong minsan, kahit na pagkatapos ng lahat ng iyon, may mga plano pa rin. May mga taong may iba't ibang agenda, mga taong nililimitahan ang kanilang mga sarili sa iba't ibang mga kondisyon. Gibansay mo tanan, kailangan mong lumabas at magtagumpay, magkamit ng mga tagumpay. Lahat maliban sa sobrang abala, napakaraming bagay. Sobra, siyam na gatos na karwahe, kaya hanggang dito, hindi na aog pa. Kaya sabi ni Deborah, oo, ibibigay sana sa imong Diyos ang kaluwalhatian, pero walay na sa imo ang desisyon. May kondisyon ba ang ating pananampalataya? Ginagawa mo ang gawain ng Diyos? At pinag-usapan namin ang limitasyong iyon, ang hadlang na aming nalampasan. Ito ay dahil ang limitasyong iyon, ang blocking iyon, ang karwahing bakal na iyon, ay ginawa ng akong mga kondisyon. Dahil nagiging kondisyonal tayo, hindi maaring alison ang limitasyong iyon. Dili ta mula pa sa limitasyon na, kay magdepende na ang atong pagtuo. Kanunay natong gibutang ang maong kondisyon. Diyos ko, kung gagawin mo ito, gagawin ko rin ito. Kung pupunta ka, pupunta rin ako. Diyos ko, kung pagpalain mo ako nito, gagawin kong talaga kung gayon. Kung hindi ibibigay sa iyo ng Diyos iyan, isusuko mo ba ang iyong pananampalataya? Iyon ang sinasabi nito. Hindi ka ba talaga sasama? Kahit nakalooban ng Diyos. Anong uri ng ginhawa o kapanatagan ang hinahanap mo? Sinusubukan ba ni Barak na magtago sa likod ng palda ni Deborah? Sinusubukan ba ni Barak na bakit ba niya siya kailangan ganito? Siyempre, isa siyang babaeng may respeto sa Diyos. Siguro kailangan niya itong turuan. Gipanalanginan na siya. Ubanan siya sa Diyos o hatagan kag kadaugan. Hindi lang mga lalaki ang pinag-uusapan dito. Pinag-usapan natin ang bawat tao, kasama na ako. Ano ang kondisyon? Kailangan ba akong payamanin ng Diyos para makapag-alay ako? Kailangan ba akong bigyan ng Diyos ng kahangahangang kalusugan para magawa ko ang gawain ng Diyos? Kailangan ba talagang halikan ng Diyos ang puwitan ko para talagang pasayahin at pasayahin ako? At kailangan ko bang maging maganda ang mood para magawa ko ang gawain ng Diyos? At iyon ang dahilan kung bakit tayo nag-aalangan na sumunod kaagad.
Ang aking limitasyon ay ang karwahing bakal. Ang aking kalagayan ay ang karwahing bakal. Sinasabi nating nagdudulot ito ng takot, nagpapaalangan sa atin. Ngunit kailangan talaga natin itong pag-isipan. Talaga ba? O isa lang itong dahilan ko? Kaya ang Iron Chariot ay naging isang lehitimong dahilan para sa kanila. Naku, hindi namin kayang bumili ng ginto. Uksayan mo na ang mga Kanaaniyo dahil sa kanilang mga karwahing bakal. Naging magandang dahilan ito para hindi na sila umalis. Dahil hindi yung karwaheng bakal, kundi yung mentalidad nila. Hindi na nila alam kung bakit kailangan pa nilang lumabas at lumaban. At kaya naman, sinisikap nilang panatilihin ang dati sa pamamagitan ng paggawa ng kung ano ang ipinagawa sa kanila sa halip na lumabas. Gamit ang pananaw at pakikipaglaban, patuloy lang sila sa dapat nilang gawin. Sa pagtatapos ng taon, mas nagiging masigasig sila ng kaunti dahil nakukonsensya sila na hindi sila gumawa ng maraming trabaho sa simula ng taon, na natili lang sa status quo dahil hindi nila alam. Wala silang dahilan kung bakit kailangan nilang ibigay ang kanilang pagsisikap at buhay para gawin ito. Kaya bago matapos ang taong ito, bago tayo pumunta sa HHM, pag-isipan muna natin ito ng husto. Isipin natin kung anong uri ng saloobin at kung anong uri ng mga karwahing bakal ang ginawa natin sa harap natin na hindi natin kayang sakyan. At ano ang magagawa natin para maagaw ang karwahing bakal na iyon? Hanap po na muna natin ang kondisyong itinatago ko sa likod ng aking isipan. Usahay wala ta kabantay nga naa na diyay tay ingon ana nga kondisyon. Unsa ang kondisyon sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios? Unsaon kung tangtanga na ako na og buhaton na lang ang buluhaton sa Dios? Pangalawa, isipin natin ang mismong labanan. Mga hukom 8, katulo 24. 4 usa wala hangtod duha 4. Babasahin natin ngayon ang mga talata 10 hanggang 17. Hukom kap ko 4 ber usa wala hantod usa 7. Matud pa, gitigom ni Barak ang Zebulon ug Neftali sa Kadesh ug usa wala katao ang miuban. Sumama rin sa kanya si Deborah. Tandaan mo, sabi niya pupunta siya, di ba? Si Heber nga na Kanaaniyo ay humiwalay sa mga Kanaaniyo sa mga anak ni Oba na biyena ni Moises at itinayo ang kaniyang tolda hanggang sa punong ensina ng Zananim na malapit sa Kadesh. Pagkatapos ay sinabi nila kay Sisera na si Barak na anak ni Abinoam ay umahon sa bundok Tabor. At tinipon ni Sisera ang lahat ng kanyang mga karo, siyam na raang karo, at ang buong bayan na kasama niya mula sa Paroset hangkot sa bilog Chison. Sinabi ni Deborah kay Barak, bumangon para sa punsa. Ito ang araw na ibibigay ng Panginoon si Sisera sa iyong mga kamay. Narito, ang Panginoon ay nangunguna sa iyo. Kaya bumaba si Barak mula sa bundok Tabor kasama ang 10,000 kalalaki na kasunod niya. At ginulo ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng kaniyang mga karo at ang buong hukbo niya sa pamamagitan ng talim ng tabak sa harap ni Barak. At bumaba si Sisera sa kaniyang karo at tumakas na naglalakad. Ngunit hinabol ni Barak ang mga karwahe at ang hukbo hanggang sa Haroset at Tabuim. At ang buong hukbo ni Sisera ay nahulog sa talim ng tabak. Wala ni isa ang nakira. Ngayon, si Sisera ay tumakas papunta sa tolda ni Yael na asawa ni Heber na kinita sapagkat may kapayaan sa pagitan ni Jabin na hari ng Hazor at ng sambahayan ni Heber na si Nio. Mayon, lamang kini kayano apan dako nga kalampusan. Sa tinuod lang, giun sa man gayud pagkahitabo ang tanan nga kini. Ganoon ba kalakas ang hugbo ni Bahamorot kaya't 10,000 kalalakihan ang napatay? Parang 10,000 sundalo laban sa 900 tangke. Sino ang mananalo?
May katuturan ba ito? 10,000, hindi mahalaga kung ilan. Mayroon kang 900 tangke, tama ba? Paano mo matatalo ang 900 na iron chariots? Tandaan mo, sabi ng Diyos, sisiguraduhin kong makakamit mo ang mabubuting bagay. Ipinakikita ito ng Diyos sa kanila, okay? May sinabi ka tungkol sa babae. Hindi, hindi ang babae. Tandaan mo kay Ehud, ipinakita ko sa iyo na ito ang aking kapangyarihan. Kay Shankar, ito ang aking tungkod, ang aking kamay na may hawak ng tungkod. Ngayon, hindi si Deborah iyon, ang babae, ang mahinang babae. Hindi ba't si Barak ang nag-aalangan sa pagsunod sa Diyos? Paano nila nakamit ang tagumpay? Dumako tayo sa mga hukom, Kabanata 4:7. Ito ang sinabing Diyos na aking ilabas sa iyo si Sera na pinuno ng hukbo ni Jabin, kasama ang kayang mga karwahe at ang kayang maraming sundalo. Sa ilog, sabi ng Diyos, aking hilahin sila sa ilog Kishan at ibibigay ko sila sa iyong kamay. Tanawa, Yahweh ang suba sa Kison. Karon, ato ta sa hukom 4. Si Deborah, human sa iyang kadaugan, miawit ubang kang Barak. At sa kalagitnaan ng kanta, sinabi niya ito. Kabanata 5, talata 4, mga hukom Kabanata 5, talata 4, Panginoon kapag ikaw, lubahas na mo na ron, nang ikaw ay magmartsa mula sa bukid ng idong, ang lupa ay nayanig, ang langit naman ay tumulo, ang mga ulap ay nagpatulo ng tubig. Versikulo 21, Kabanata 5. Versikulo 21, pinangay sila ng agos ng Kishan. Ang sinaunang batis, ang batis ng Kishan. O kaluluwa ko, lumakad ka ng may lakas. Anong nangyari? Okay, kailangan mong maunawaan ang biyolohiya ng ilog Kishan. Sa panahon ng tagtuyot, natutuyo ang ilog. Patag na lupa iyon. Kaya isa itong perpektong lansangan para sa paglalakbay ng mga karwahe. Ngunit sa panahon ng tag-ulan, ito ay umaapaw at ang agos ay napakabilis. Pagtuyot noon, kaya naman dinala ni si Sera ang kaniyang mga karwahe sa ilog na ito dahil ito ang mabilis na daan para sa kanila upang maglakbay. Kaya sa tuyong ito, ilog Kison, dala nila ang lahat ng mga karwahe. Bigla na lang, nagpaulan ang Diyos ng hindi inaasahan. At sinasabi nito, tumulo ang langit, tama ba? Tumulo rin ang langit. At nang ang ilog na dating tuyo ay tumanggap ng tubig, ano ang mangyayari? Nagiging maputik? Hindi na pwedeng umalis ang mga karwahe, di ba? Natigil sila. At iyon ang dahilan kung bakit bumaba si Sisero mula sa karwahe at tumakbo palayo. Sa madaling salita, hindi naman talaga kinailangan lumaban ni Barak. Isinama niya ang kanyang 10,000 tauhan, pinalibutan sila, at noong halos malunod na sila sa tubig na iyon o nagkakagulo na sa tubig na iyon, at hindi na nila magamit ang mga karwahe noon sila dumating at sinalakay ang bukid. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga karwaheng bakal at ang aming mga limitasyon. Kapag nagpasya ang Diyos na alisin ito, napakadali lang. Basta't susunod kami at lalabas. Hangkat maniniwala tayo at magpapasyang lampasan ang kalis na iyon, ang limitasyong iyon. Hanggang ngayon, maaring natatakot tayo sa limitasyong iyon, takot sa bagay na iyon. Una, palaging mayroon. Lahat ay may karwaheng nakaharang sa kanilang mga daan. At para sa akin din, sa totoo lang, kasalanan ko rin naman yun. Ang katigasan ng ulo ko mismo. Ako mismo ang nagtakda ng sarili kong limitasyon. At salamat sa Diyos.
Habang inihanda ko ang mga pag-aaral ng mga hukom na ito, pinagsisisihan ko iyon. Ito ang dahilan kung bakit ako nagsisi, dahilan para muling suriin ang sarili kong buhay. At sana'y subukang baguhin ang ilang bagay. Ang paraan ng pag-iisip ko, ang paraan ng masasamang gawi, iba't ibang bagay. Ngayon, ano ang mangyari? Kung sinusubaybayan at binabasa mo ako, ano ang tanong mo ngayon? Patay na ang lahat, maliban kay Sisera. Ano ang nangyari kay Sisera? Ano ang sinabi ni Deborah kay Barak? Barak, hindi mo ikakapuri ang pagpatay sa kanya. Sinong gagawa nito? Isang babae. At iniisip namin, si Deborah pala yun. Siya ang babae. Basahon nato ang talata usa utso. Niadto siya kang Heber nga kinita, sama sa Singapore, unsay niinang sila. Neutral, neutral nga yuta. Kaya sa talata 18, lumabas si Jai upang salubungin si Sisera at sinabi sa kanya, lumiko ka, Panginoon ko, lumiko ka rito sa akin. Huwag kang matakot. At lumingon siya sa kanya. Si Jael ay tanyal. Pumasok sa tulda at tinakpan niya siya ng isang alpombra. May alpombra, ibig sabihin ay napaka-komportabling kumot na puffer at sinabi niya sa kanya, ipinamamanhik ko sa iyo na bigyan mo akong katuntubig na mainom sapagkat ako'y nauhaw. Kaya siya, parang safety zone ito, di ba? Kaya pumasok siya, kaya binuksan niya ang isang bote ng gatas at hindi pala. Parang gatas natin, ang bote ng gatas na ito ay parang cottage of cheese o parang yogurt. Kaya medyo nakakabusog at nakakagaan ng loob. At pagkatapos mong inumin ito, pagod ka na sa pagtakas mula sa ulan na ito. At naulanan ka. Kaya tinakpan niya siya ng mainit na kumot at binigyan ng gatas. Kaya bigyan mo siyang mainom. Pagkatapos ay tinakpan niya siya at sinabi niya sa kanya, tumayo ka sa pintuan ng tolda at ikaw ay magiging. Kung may lumapit at magtanong sa iyo at magsabi, may tao ba rito? Kung gayon ay sasabihin mong hindi. Kaya sabi niya, sige, hindi ko alam. May dahilan kung bakit ko sinabihan ang mga bata na huwag manatili sa loob. Hindi ko alam na may horror scene pala ang Bible dito. Sabi niya, sige, at nagdala ng patpat at martilyo. Naiisip mo ba ang pelikulang horror na ito? Nag-check-in siya sa isang hotel. Para Hotel California. Maari kang mag-check-in anumang oras na gusto mo. Ngunit hindi ka maaaring mag-check-out kailanman. Nag-check-in siya, komportable na siya. Isang magandang babae ang naghihintay sa kanya. At pagkatapos ay sinabi niya, oo, siguraduhin mong walang makaalam na nandito ako. Sige, walay makaalam. Aplas, lumingon siya. Siya ay mahimbing natulog. Alam mo ba kung ano ang peg? Tusok ng tolda, parang mahabang pako. At pagkatapos, ipagpatuloy natin ang ating pagbabasa. Talata 21. Ngumit si Jael na asawa ni Heber ay kumuha ng isang tulos ng tolda at humawak ng martilyo sa kanyang kamay at palihim na lumapit sa kanya at itinusok ang tulos sa kanyang sentido. At ito'y tumagos sa lupa. Nasa ang templo. Nararamdaman ba ito ng lahat dito? Yung malambot na lugar na medyo pumapasok? Ang perpektong lugar, natutulog na dito at pagkatapos dumaan at bumabaon sa lupa. Naisip mo ba? Hindi ito katulad ng babaeng ito. May koleksyon ng mga bunggo at palaging nagpa-practice. Ito marahil ang unang beses niya. Hindi siya serial killer doon. Unang beses,
At itong si Sisera ay isang kilalang general. Alam mo na, maari mong isipin na parang isa ka sa mga character sa Three Kingdoms. Alam mo, siya ay isang kilalang mandirigma at mandirigma. At kung magkamali siya, dahil medyo matigas ang bonggo ng tao at hindi siya construction worker, kung matumba siya, at pagkatapos ay tumagilid ito at masasaktan lang siya. At paggising niya, patay na ang lalaki. Isipin mo na lang kung gaano siya natakot. Sinong nagsabi sa kanya na gawin ito? Walang nakakaanam, magaganda sila, palakaibigan sila kay si Sarah. Bigla na lang siya. At kailangan sa isang saksak lang. Parang si Ehud, isang saksak lang, di ba? Yun lang. Ball. Isa rin siyang Ajuma. Akala namin si Debra ang tatanggap ng karangalan sa pagpatay kay si Sarah. Pero isa na namang hindi kilalang babae. Sino ito? Dahil hindi agad makasunod si Arak, pumili si Baat ng ibang tao para gawin ito. Ibig sabihin, kung bibigyan tayo ng pagkakataong gawin ang gawain ng Diyos, mag-aalangan tayo na baka mapunta sa iba ang kaluwalhatian, isang taong wala sa Israel. Kaya pagkatapos ng tagumpay na ito, niluwalhati ni Deborah ang Diyos sa pamamagitan ng isang awit. Isang awit ng tagumpay. At hindi lamang niluwalhati ang Diyos, pinarangalan din niya ang mga naglingkod sa labanan. Kaya ang unang bahagi ng kanta, ito ba ang lahat ng nasa Kabanata 5? Ang unang bahagi ng kanta ay pagpupuri sa Diyos. At ang pangalawang bahagi ay ako'y nananalangin. Pagpupugay sa Iraq at sa mga taong nakipagdigma. At kay Jael, ang babahing pumatay kay Sisera. At lahat ng mga tribong lumahok sa digmaan. Ngayon, itong kantang ito, ano itong kantang ito sa dulo? At dalangin ko na sana sa katapusan ng mundo ang ating tagumpay. Kaya ibig sabihin ay naway masira nato ng ating matataas na karwahe. Lumagpas sa limitasyon. At pagkatapos noon, may kantang tumugtog. Tanungin naton ang ating mga sarili. May kanta ba ako sa buhay ko? May kanta ka ba sa buhay mo? Ano ang dahilan ng pagkanta? Ang pagsasabi na may kanta sa buhay mo ay nangangahulugan na ang Diyos ay buhay sa buhay mo. Hindi naman kailangang maging pisikal, literal o musikal na kanta. Ito ay isang puso ng papuri, pasasalamat, isang puso ng pagluluwalhati sa Diyos at pagkilala sa Diyos. Ang awit ay pagpupuri sa Diyos at pangalawa, para sa pag-alaala, pag-alala sa mga ginawa ng Diyos. Pag-alala sa mga ginawa sa mga Diyos noong nakaraan at pag-awit ng awit upang maipahayag ito sa iba. Kaya ba ang buhay ko ay isang kanta? Ang buhay ko ba ay isang paalala kung gaano kabuti ang Diyos? Gaano kalakas ang Diyos? Gaano kahanga-hanga ang Diyos? Ang buhay ko ba ay isang paalala sa ibang tao na ang Diyos ay buhay? Isa ba itong proklamasyon? Sa totoo lang, madalas nating tinitingnan ang ating kapaligiran, ang ating mga kondisyon, at abala tayo sa pagsisikap na magtuon sa aking kaginhawaan, mga benepisyo at ginhawa. Pero yung kanta ni Deborah, kung may oras ka, pakibasa naman. Ang awit ni Deborah ay tumatalakay sa kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga karwaheng bakal, lahat ng masasamang kalagayan at kapaligiran, at lahat ng masasamang bagay, mga pangyayari.
Bisan pa man kung huyang kaayo ang kasundalahunan sa mga Israelita, pinaagi lamang gayud sa dako nga gahom sa Dios, nakabot nila ang mahimayaom kadaugan. Masasabi natin, imposibleng lumampas ako sa limitasyong ito. Pero kung sinabi ng Diyos na kaya ko, wala'y imposible. Amen? At sabi niya, mga Hukom 5, talata na pulo. Joseph 5, versikulo na pulo. Kayong mga nakasakay sa mga puting asno, kayong mga nakaupo sa mga mamahaling karpet, at kayong mga naglalakbay sa daan, umawit kayo. Ano ba ang sinasabi niya? Kayong mga nakasakay sa mga puting asno. Ano ang mga puting asno? Nakakita ka na ba ng puting asno? Kahit sino? Kaya ito ay isang bihirang modelo gawin. Naintindihan mo, kapag pumunta ka sa kalye at nakakita ka ng kotse, napakabihira lang niyan. Naku, teka, sino kaya yun? Yung tipong tinamaan ako. Kaya napakayaman, mataas na uri. At pangalawa, ikaw na nakaupo sa mga karpet. Dinagdagan ang salitang mayaman, ngulit sa orihinal na wika, ito ay mga karpet lamang. Ibig sabihin ay iyong mga hindi kailangang umupo sa kanilang sahig, kaya gitnang ori. At kayong mga naglalakbay sa daan, mga taong sumasakay ng BMW, bus, MRT, o ano pa man. BMW? Ang mga naglalakbay sa kalsada, ibig sabihin ay mataas ang uri, gitnang uri, at mababang uri, lahat ay. Hindi mahalaga kung anong uri ng kapaligiran ka, pinagmulan ka, kung kanta ka. Iyan ang dahilan nga kung bakit tayo nilikha. Hindi dahil maayos ang kalagayan ko ngayon. Kahit hindi ako magaling kumanta, kumakanta pa rin kami dahil nabubuhay at nabubuhay kami sa biyaya ng Diyos. Bago ako magtapos, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang isang bagay na akong nakita. Nagyayabang sa buhay. Pagmamalaki sa buhay, mga bagay na ipinagmamalaki ng mga tao. Sa edad na 2, nagagawa ng sanayin sa parte ay isang bagay na maipagmamalaki. Sa edad na 3, ang pagkakaroon ng ngipin ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Sa edad na 12, maipagmamalaki na ang pagkakaroon ng mga kaibigan. Sa edad na 18 o 16 hanggang 18, maipagmamalaki na ang kakayahang magmaneho. Sa edad na 20, maipagmamalaki ang pagkakaroon ng isang taong mamahalin. Sa edad na 35, maraming pera ay isang bagay na maipagmamalaki sa pangkalahatan. Pero pagkatapos ay paulit-ulit ito. Ngayon, sa edad na 50, may pagmamalaki na ang pagkakaroon pa rin ng maraming pera. Sa edad na 60, maipagmamalaki ang pagkakaroon pa rin ng isang taong nagmamahal. Sa edad na 70, maipagmamalaki pa rin ang kakayahang magmaneho. Sa edad na 80, maipagmamalaki na ang pagkakaroon pa rin ng ngipin. Mga ngipin, talagang epektibo yan kapag kumakaong ka ng steak. Sa edad na 90, may pagmamalaki ang pagiging bihasa sa paggamit ng banyo. Ibig sabihin, sa buong bagay na ito, nagsisimula tayong magyabang na nasanay na tayong gumamit ng potty trained at natatapos din natin ang pagmamalaki na nasanay na tayong gumamit ng potty trained. Wala tayong gaanong maipagmamalaki at wala tayong gaanong matatamasan ng labis na maaari nating pagtiisan. At napakaikli. Mga tao, sangkatauhan, ang ating lakas ay panandalian lamang. Masasabi mong ang Kristyanismo ay napaka-pesimistiko at palaging tinatakot ni Pastor Sam ang mga tao. Alam mo na, panloloko ng mga tao. Pero tingnan mo ang mga taong namatay nang hindi nakikilala ang Diyos.
Mga taong tinapos ang kanilang buhay nang hindi nakikilala ang Diyos, nang hindi nagawa ang gawain ng Diyos. May matinding takot, mayroong matinding kawalan nga seguridad. Limitado tayo, pero wag nato limitahan ang Diyos sa ating mga limitasyon. Kapag tayo ay ginagamit ng Diyos, lahat ng atong mga limitasyon ay nawawala. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay sumasakop sa ating mga limitasyon. Tandaan natin iyan. At anuman ang aking ibinabahagi na maaring mairoon tayo sa atong buhay ngayon, anuman ang limitasyon natin, ipanalangin natin iyon. Tanungin natin ang ating mga sarili, ang limitasyon ba na iyon ay nilikha ng aking isipan, ng aking puso? At pangalawa, manalangin tayo sa Diyos. Diyos ko, hindi ko matatalo ang mga karawahing bakal na iyon. At kailangan namin ang iyong kahimahimala na kapangyarihan upang alisin iyon. Diyos ko, pakilagay po sana ito sa aking isipan at puso at hayaan itong tumugtog. Hayaan mong mangyari ang isang bagay upang masuko ko ito, upang ako'y magtagumpay, upang malaya akong magsimulang lumago at mapalapit sa iya. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, Ama, nagpapasalamat kami sa pagiging matiyaga mo sa amon. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong gawin ang iyong mga gawain. Nagpapasalamat kami sa pagtawag mo sa amin. Ama, dalangin namin na ikaw ay pumasok sa among buhay at alisin ang mga limitasyon ng among siguro, tila sila ay napakalaki at napakalakas. Ngunit sa ilalim ng iyang kapangyarihan, sila ay walay silbi. Ama, katulad din ng ginagamit ni Satanas para takutin tayo, pabalikin tayo, at pag-alinlanganin tayo. Dalangin natin na ang mga sandatang iyon ni Satanas ay maging walang silbi. At Ama, pumasok ka sa buhay ng bawat miyembro ng Sanitrix. At Ama, mahal ko sila. Ang iyong tulong at gabay ay nagbibigay daan sa kanila na maramdaman, malaman at makita na ikaw ay nariyan kasama nila. At ngayon ay nagpipedal na kami gamit ang sarili naming lakas na mayroon kami. Naubos na namin ang lahat ng aming lakas at malapit na kaming malunod. Ngunit tulungan mo kaming mapagtanto na nasa ilalim ng aming mga paa ang iyong dakilang barko, ang iyong submarino na paparating. Ikaw ang iyong kamay, ang sumusuporta sa amon ngayon. Kaya Ama, gamiton mo kami at ipakita sa buong mundo ang imong kapangyarihan sa pamamagitan namon. Naniniwala kami na ang Zion Church ay magiging inyong mga tauhan at naniniwala kami na ang bawat miyembro ng Zion Church, bawat pamilyang kabilang sa Zion Church ay magiging katulad ni Deborah. Iyan ay tinatawag para gawin ang iyong trabaho. Bagamat iniisip ng mundo na ito ay mahina, naniniwala tayo na tayo ay parang mga bubuyog para sa iyo at sa mga taong mapapasailalim sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Maniwala ka na kami ang pinili mo at sasaguto mo ang aming mga panalangin. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, nagpasalamat kami. Amen.